Napong layo talaga. Ibig sabihin nito, ang naitatag sa Pilipinas na Iglesia ni Cristo ay hindi po ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 16:18 at sa Efeso 4:12 base po sa ating comparative analysis. Nako, Masyado pong mababaw yung kanyang analysis. Siguro ganito talaga para hindi ka na mag-dive deeper para yun namang mga nakikinig, tama na sa kanila yun. So yun daw ang kaibahan. Pero kung titingnan mo sa Biblia, ang iglesia ay may ulo si Kristo, may katawan ang iglesia. Yun ang iglesia ni Kristo, yun ang taong bago. Yun yung iglesia noong unang century, yun din yung iglesia ni Kristo ngayon. Ang sa kanya kasi, iba. Ang pinagkaisa sa kanya, puro katawan lang. Paano yung ulo? Hindi na niya binanggit yung ulo. So, ituloy natin siya. Ano po bang iglesia? Yung tinutukoy na iglesia ni Kristo sa Biblia. Basahin natin muli. Kasi yung binasa kanina, Efeso 2:15 ng Norley Simplified New Testament in plain English na kanilang ginamit na salin. Ngayon naman, ang ating babasahin, ganun pa rin talata. Efeso 2:15, pero yung salin, ito pong paraphrase on the New Testament ni Richard Baxter, na salin ni Baxter. Ganito po ang ating bababasa, ililiwat ko na po sa Tagalog. Okay, itong si Baxter, kung sa ating kaalaman, mag-comment lang kay 1798 ito. Ang unang century, pati 1798, magkalayo na masyado yan. Kung ano ang sinulat na iglesia doon, kung ano ang translation na ginawa ni Baxter, malayong malayo. So, pakinggan natin. Palibhasa ay tao sa karaniwang kalikasan ng tao at nag-aalok ng kanyang katawan na isang alay para sa mga kasalanan ng lahat. Inalis niya ang batas ni Moises na naglalaman ng mga ordinansang seremonyal, tipikal at pampolitika na may matinding parusa, at ginagawa tayong lahat na isang Iglesia Katolika nagkakaisa sa... Yon, pinasok doon ang Iglesia Katolika. So 1798, sinulat ang Biblia. Huling writer nito si Apostol Juan, namatay noong 100 AD sa first century na yon. Ito 1798. So meron daw nakasulat sa Biblia na Iglesia Katolika. Tuloy natin siya. Sa kanyang sarili, ang ulo. Larong-klaro, mga kababayan. Ibig sabihin, yung iglesia na mula po sa pagkakasundo nung dalawa, yung Hentil at Hudyo, naging Iglesia Katolika. Katunayan, sa aklat na World History ni O'Brien, 1946 edition, sa page... Sa history, ganito kasi yan. Sa unang century, Iglesia ni Cristo yan. Pagpasok ng ikalawang century, naging Catholic Church yan. Unti-unting nagbago at naging Catholic Church. Totoo naman yun. Tuloy natin. 133 hanggang page 134, ganito po ang ating mababasa. At tingnan ninyo i-reflect ninyo, anong iglesia ni Cristo bang tinutukoy? Ganito po ang ating mababasa. Mga kapangyarihan ng iglesia ni Cristo. Ang mga apostol, siyempre, kumikilos ayon sa turong natanggap nila mula kay Kristo. Ay nilit. Tama naman yun. Lahat ng mga apostol, kumikilos, nagtuturo ng aral mula kay Kristo. Yan ang aral na itinuturo ng mga apostol. Tandaan natin yan. Totoo yan. Now sa lahat na ang iglesia ay nagtatamasa ng tatlong kapangyarihan. Una, ang pinuno ng iglesia ay may napaka-espesyal at pinakamataas na otoridad mula kay Kristo. Kinote nila yung Mateo 16:18 hanggang 19. Totoo naman yun. Ang leader ng Iglesia ni Cristo na connect sa ulo ng Iglesia na si Kristo.
Pangalawa, ang iglesia ay may tungkuling magturo. Kinote yung Mateo 28:19 Tama din po yun. Ang Iglesia ni Cristo ay nagtuturo. hanggang 20, Marcos 16:15. Pangatlo, ang iglesia ay may sariling sakramento. Kinote yung Juan 3:5, Juan 6:54 at 20:23 ng Juan. Mula dito, iglesia ni Cristo ba na naitatag sa Pilipinas? Yung Ganito yun. Ang Iglesia Katolika ay may mga sacrament yan siya. So, pwede nating makita kung ang sacrament ba na ini-introduce ng Iglesia Katolika, yun din ba yung sinasabi sa Biblia na ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo? tinutukoy sa aklat na ito, hindi po talaga kasi unang-una, mga kababayan, wala naman silang pinuno na binigyan ng otoridad mula kay Kristo. Wala. Ang mahirap kasi hindi nila i-recognize yung pinuno na binigyan ng karapatan. Ang sugo kasi sa Iglesia ni Cristo ay may katunayan ng hula. Makikita mo sa pangyayari na siya ay pinili at hinirang ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa Iglesia Katolika naman, pilit nilang ginawang papa si Pedro. Kung malalimang pag-aaral ang gagawin ninyo, nang si Pedro ay naging apostol, wala pa pong katawagan ng papa sa panahon na yan. Mahabang panahon pa ang nakaraan bago nagkaroon ng katawagang papa. Nung maging Catholic Church na, doon na nagkaroon ng papa. So, dinikit nila yung katawagang papa kay Apostol Pedro. Alam kaya ni Apostol Pedro na papa siya ng Iglesia Katolika. So, yun dapat ipakita naman ng factbuster na yan. Nga silang authority, mga kababayan. Yung line of authority mula kay Apostol Pedro. Wala. Pangalawa, yung kanilang tinuturo, hindi naman talaga tama. Hindi naman nahayon sa Biblia. Ang binabasa ng ministro, kung pansinin ninyo, mula lang sa Biblia. Wala ngang sariling paliwanag, mula sa Biblia, puro Biblia ang binabasa. Kapag sinabing ang isang taong bago ay binubuo ng isang ulo at isang katawan, yun na yung Iglesia ni Cristo. Ang gusto nilang sabihin, puro katawan lang. Tuloy tayo. Pangatlo, wala din naman silang sariling sakramento. Sinisiraan pa nga nila yung sakramento ng Iglesia Katolika. Mamaya, tingnan natin yung sakramento ng Iglesia Katolika kung pareho ba sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo noon. Kaya, ang Iglesia ni Cristo sa Biblia ay siyang Iglesia Katolika ngayon, mga kababayan. Yan, tingnan natin yung Iglesia Katolika. Siya ba talaga ang Iglesia ni Cristo noon? Kaya nga sa aral talaga natin na ang Iglesia ni Cristo na nag-iisa lamang na itinayo ng ating Panginoong Kristo ay siyang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kababayan. So, yun na yung buong video niya. Una nating hanapin ngayon yung sinasabi niyang Katolika. Kung Biblia ang titingnan mo, Iglesia ni Cristo ang katawagan, mga Kristiyano. Kailan ba pumasok ang Katolika? Tingnan natin sa gamitin natin ang Copilot. Alam natin na ang pinakahuling apostol na namatay ay si Apostol Juan ay namatay noong 100 AD. Check muna natin. Ang tanong natin sa Copilot, when did Apostle John, the last apostle, died? Around 100 AD. So, sa time na ito, ang tawag sa iglesia is Iglesia ni Cristo. Tanungin natin, when did the term Catholic first mentioned?
Kailan ba unang lumabas yung katawagan o unang na-mention ang Catholic Church? Ang term na Catholic, ibig sabihin universal, was first used in Christian context by Ignatius of Antioch around 110 AD. So, sa pasimula ng pangangaral ni Kristo, papunta sa 100 AD kung saan namatay ang huling apostol, Iglesia ni Kristo ang tawag sa kanila. Ang katawagang Katolik pumasok lang ng 110 AD. Kita ninyo? So, hindi Iglesia Katolika ang tinayo ni Kristo, kundi Iglesia ni Kristo. Nung namatay na ang ating Panginoong Hesus Kristo, namatay ang lahat ng mga apostol, pumasok ang katawagang Katolik. So, ano ang difference? Maghanap tayo ng difference. Itanong natin, what is the difference when it comes to baptism for the first century Church of Christ and the Catholic Church? Kasi sabi nila may mga sakramento daw sila, kung saan yun din yung sakramento ng Iglesia ni Kristo. Check natin. Baptism, isa sa mga sacraments nila. Sa first century, baptism was typically full immersion in water. Kasi ang baptism sa Biblia, sa aral ng Iglesia ni Kristo, ito yung paglilibing mo ng kasalanan. So ang paglilibing, nakalubog talaga ang katawan. Full immersion. Candidates, only believers. Ibig sabihin, sa Iglesia ni Kristo, ang bautismuhan lang yung nakakaunawa, nakakaintindi, at may pananampalataya. Puntahan natin ang Catholic Church. Sabi nila, Iglesia ni Kristo daw sila. Mode of baptism. Baptism can be by immersion, pouring, or sprinkling. Pero ano ang ginagawa nila ngayon? Binubuhusan lang pouring, may sprinkling pa. Candidates of baptism. Infants. Ang infants ba nakakaunawa, nakakaintindi, marunong sumampalataya? Hindi po. So, isa lang ang ating masasabi, ang sinasabi ni Factbuster PH ng Matthew 16:18 daw ay ang Iglesia Katolika. Hindi po, kasi isa sa mga sacraments daw nila, yung baptism, magkaiba po sa baptism ng Iglesia ni Kristo na nakasulat sa Biblia. So naunawaan po ninyo, ang katawagang Katoliko po ay pumasok na tayo ng Iglesia ni Kristo. Nung namatay lang ang mga apostoles, tsaka pumasok ang katawagang Katoliko. So, isang bagong bagay siya, hindi siya yung original. So, pagpasok ng Katoliko, binago lahat, pati ang baptism binago, pati ang pangalan ng Iglesia, binago rin, ginawang Iglesia Katolika. Yun na yung kinagisnan ng mga tao ngayon. So, ang Iglesia ni Kristo naman na nakikita natin, kung gusto ninyong pag-aralan ninyong mabuti, malalimang pag-aaral, kung saan ikumpara nyo siya sa unang iglesia noong first century. Ang baptism sa Iglesia ni Kristo, katulad din sa first century na Iglesia ni Kristo. Immersion, ang tinuturuan lang yung nakakaunawa. Ang iglesia ngayon, ang ulo ay si Kristo. Ang katawan ay iglesia. Sa Iglesia Katolika naman, sino ang kanilang ulo? Diba ang Papa sa Roma ang kanyang ulo? So yun lang mga kaibigan natin. Hanggang doon lang ating video. Maghahanap pa tayo ulit ng video mula sa mga channels na nagsasabi na mali daw yung tinuturo ng Iglesia ni Kristo. Dito pinakita natin na ang Iglesia Katolika at ang Iglesia ni Kristo sa Matthew 16:18 ay magkaibang mga grupo. Iba-ibang pananampalataya, iba-ibang sakramento. Sabi nga ng ating kaibigan sa Factbuster PH, yung sacrament of baptism nila is iba, yung baptism ng Iglesia ni Kristo ay iba. So kung totoong Iglesia ni Kristo itong grupo ng Factbuster PH, dapat kung ano ang aral na tinuturo ng first century na Iglesia ni Kristo, yun din ang ituturo nila. Pag nagkaiba yan, hindi na sila ang tunay na iglesyang tinayo ni Kristo. Sa Iglesia ni Kristo naman,
ang lahat ng sinusunod namin ay yung tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo.